The easiest way to get over a woman is to have another. Ngunit sa sitwasyon ni Dos, wala siyang ibang gusto kundi si Skylight lamang. Skylight's continuously running all over his mind and nothing could ever stop it. Not the alcohol, not his work with cars, and most especially, not Stacy who's currently giving him not a mind-blowing, but a boring head during that time. Because of Jack advice about womanizing, pinagbigyan niya ng isang date ang ex-girlfriend niyang si Stacy na nooy nakita niya sa bar kung saan siya umiinom. He promised and he thought it was just a dinner date. But the woman is so easy that one thing instantly led to another. Maganda pa rin si Stacy. Hindi nagbago iyon. And she's fucking hot. Kaya sinong tatanggi rito? His manhood throbbed the moment she caressed him on the chest. She became so good at seducing. Her hungry kissing was so deep, wet and carnal. Tila kating-kati itong mahawakan at matikman siya mulit. O kating-kati lang talaga itong magpagamit. He doesn't care anyway. All he needed time was to forget about Skylight, her beautiful face, her white skin, her smell, everything about her. Because they're ruining his scene. Si Skylight pa rin talaga ang iniisip niya. Whether he gets laid by Stacy, or he fucks her hard, or have dirty sex with her all night, he would think about Skylight over and over and over again. Baka isipan pa niyang si Skylight ang kasex niya at hindi ang kanyang ex. His shaft inside Stacy's mouth became limp all of a sudden. Pinigilan niya ang babae at inayos niya ang kanyang pantalon. Hindi na siya nagbigay pa ng pansin sa ekspresyon nitong nagtataka. Ang importante na lang sa kanya ay makaalis sa lugar na iyon ng babae dahil hindi niya kaya. Hindi na niya kayang mahalin pa ito o kahit tikman man lang ito. He only wants one woman now. At kung may babae man siyang sigurong gustong paligayahin, erotically and emotionally, yun ay si Skylight. Si Skylight lamang. Nag-drive siya patungong apartment ni Skylight. Ngunit tumigil muna siya sa isang pampublikong CR. Naghugas siya ng kamay at naghilamos dahil hindi niya matiis na amuyin ang amoy ni Stacy sa kanyang balat. Ayaw man sana niyang isipin pero iyon na din ang pumapasok sa utak niya. Ang salitang madumi. Alam niyang pagkatapos nilang maghiwalay ng babae, hindi lang ang British model na iyon ang kinalaro nito. Kailan nga lang ay nalaman niyang nagalaw na rin pala ito ng kaibigan niyang si Mark. Iba na ito kumpara sa nakikilala at minahal niyang babae, kaya hindi na siya komportable pa. He parked the white SUV, which he borrowed from Gian. Few meters away from Skylight's apartment, bumaba siya. Sumandal sa hood ng sasakyan at tumanaw sa nakapatay ang ilaw na kwarto ni Skylight. He missed her to death. Gustong-gusto na niya itong makita. Gustong-gusto na niyang marinig ang boses nito. Gusto niya itong mayakap, mahalikan, at kung pwede lang, higit pa sa mga iyon. He wants to own her from head to foot. He wants to love her more than he had ever loved someone before. Gusto niyang ipakita rito ang kung paano siya magmahal. Kung paano magmahal si Dylan Eros. But how, when she already rejected him? Habang nakatitig siya sa bahay ni Skylight, tumunog ang cellphone niyang nasa bulsa ng kanyang pantalon. Chinek niya iyon para lang makita ang sunod-sunod na message mula kay Stacy. I'm still hoping, Dylan Eros. My door is always open. Sana bumalik ka dito. Please. Napairap siya at napahinga ng malalim bago niya binura ang buong conversation nila sa kanyang inbox. Naisip niyang hindi naman siguro mali na magpakatigas siya. Dahil at first place, ito naman ang nagloko. Wala na siyang nararamdaman para kay Stacy. At kung meron man, malamang ay pagnanasa na lang iyon ng kanyang katawan, lupa. Ngunit kahit katawan niya ay umaayaw na rin. Cause his body and his mind are completely following his heart. His heart that belongs to Skylight. Muli siyang bumuntong hininga nang umiral ang kanyang pagiging maginoo. Nag-open siya ng message app at nagsimulang mag-type ng I'm sorry para kay Stacy. Maiintindihan naman ito siguro kung anong ibig sabihin ng dalawang salitang iyon. He sent it. At habang hinihintay niyang tuluyan iyong masend, may napansin siya sa taas ng screen. It was Skylight's name.
and not Stacy. Shit, hindi ko yun sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Oh. Nataranta siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya dahil maski i-delete niya yun ay nasend na ng tuluyan. Cursing was the only thing he did. Napatingin siyang muli sa bintana ng kwarto ni Skylight, hoping na sana tulog na ito o nakapatay ang phone nito o nakablock na ang kanyang number dito. Ngunit sa isang parte ng kanyang sistema, umaasa rin siyang sana mabasa nito iyon. Baka sakaling mag-reply ito. He waited at halos mabitiwan niya ang kanyang phone nang tumunog iyon, just like what the most part of his system was hoping. Skylight sent a reply, subalit laking pagtataka niya nang mabasa iyon. He's not a loser, okay? If he is, why do I feel that he matters the way my son matters to me? Not seeing him is a chance medley. Can't think straight. He spent a long time staring at the message and reading it over and over again. He? Loser? He matters? Not seeing him? Sino siya? Nagsimulang tumibok ng hindi normal ang kanyang puso. At sa isa na namang banda, umaasa na naman siya. Umasang siya ang tinutukoy nito. Ngunit para kanino ba yung text? Para sa kanya ba? Kung para sa kanya, may posibilidad at may malaking posibilidad na ibang he ang tinutukoy nito. Pero sino? Si Kin? Napamura na naman siya. Isa lang ang naisip niyang paraan para malaman iyon. Who is him? Tinype niya at isinend dito. Then he looked up to stare at her closed window again. Gising pa pala ito, naisip niya. Ano kayang ginagawa nito? At si Eos? He's missing the baby too. He missed baby Eos the way he misses Skylight. Sa ilang buwan na pagtira niya kasama ang mga ito, itinuring na niya itong pamilya. Oo, pamilya. Nagsimula siyang maglakad palapit sa hagdan ng apartment nito. Tumigil siya bago pa man siya makaakyat sa unang baitang na iyon. Tumigil siya dahil napansin niyang magdadalawang minuto na wala pang reply yung babae. Huminga siya ng malalim at muling nag-type sa kanyang inbox. Pasensya na, Skylight. Na-wrong send ako. Hindi dapat sa'yo na-send yung I'm sorry. Sorry talaga. Sorry sa abala. Pero gusto ko rin mag-sorry sa'yo. May ginawa akong mali at nagigilty ako. Ang pakipagkita niya kay Stacy ang tinutukoy niya dahil muntik-muntikan nang may mangyari. Ewan ko kung bakit. Nung huli kita makita, gusto kong kausapin ka. Pero nung tumayo ka at mga alis, naisip ko, ayaw mo talaga akong makausap. Pasensya na kung makulit ako. Isinan niya yon, ngunit hindi pa siya nasatisfied. He typed another message again. Sorry talaga, Skylight. Alam kong ayaw mo na ako makita. Ano man ang dahilan mo, siguro wala rin akong karapatang malaman. Alam kong ayaw mo talaga ako makita, pero... He stopped there, thinking what should be the most appropriate words to tell next. Kaso pinindot niya yung send kaya muli na naman siyang nag-type. Nandito ako sa baba. Gusto na talaga kasi kitang makita. Sorry talaga, Skylight. Bahala na, Aniya. Kung magagalit man ito dahil nagpunta siya roon, okay lang. At least, nasabi niya ang isa sa mga bagay na gusto niyang sabihin rito. Tumingala siya sa taas, sa pinto ng apartment nito. Ngunit kahit gigil na gigil ang mga paa niyang umakyat, nagpigil siya. He uncomfortably sighed as he turned around to walk away. Nakalaylay ang mga balikat niya habang naglalakad ng mabagal palapit sa gamit niyang sasakyan. He felt so gloomy. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi niya alam kung paano siya makakaalis sa pagkakaipit. He was once broke and now he can't get the girl who closely fixed her heart. The saddest part is that he fell in love. Big time. Bubuksan na dapat niya ang pinto ng driver's seat nang maramdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya. Tumigil siya sa paggalaw at unti-unting tumingin sa direksyon ng kanyang pinanggalingan. Naisip niya, baka tulog na siya nung mga oras na iyon at nananaginip na lang. O di naman kaya gising siya at kung ano na lamang ang pumapasok sa kanyang imahinasyon dahil sa sobrang pagpapantasya niya kay Skylight. Because as he set his eyes on the stairs on Skylight's apartment,
He saw her quickly climbing down. He saw her. Nang tuluyan itong makagbaba at nagtama ang kanilang mga paningin, tumigil ito. Kung panaginip man ang makita niya si Skylight ng mga oras na iyon, ayaw na niyang magising. Ngunit sana hindi lang iyon isang panaginip. Sana totoong nakita niya. Ang kinang sa mukha nito, ang kasimplihan nito, ang kagandahan nito, at ang taglay nitong alindog na nakakapagpabuhay sa kanyang pagkalalaki. She's just wearing a tank top and short shorts, revealing her white skin and sexiness, kaya naman hindi mapigilan ni Dylan Eros ang lalong mapahanga. Gosh, he's got a boner without having the intention to. Nakaawang ang bibig niya habang pinagmamasdan siya. He waited for her to come close, pero ilang sandali na ang lumilipas ay hindi pa rin ito gumagalaw. Hindi na niya kayang maghintay ng mas matagal pa roon. Panaginip man iyon o realidad, susunggaban na niya. Maipakita lang niya kung gaano niya kagusto ang babae. Kusang humakbang ang kanyang mga paa. Hindi niya pinutol ang koneksyon ng kanilang mga mata habang siya ay naglalakad palapit dito. His chest was pounding. Habang palapit siya ng palapit kay Skylight ay palakas ng palakas ang tibok ng kanyang dibdib. Dumagadagundong ang sigaw niyong gustong-gusto na niyang madama ang babae. Tumigil siyang isang hakbang ang layo rito. He gave her time to step back or turn around and get back to her house. But she didn't make any move. Tila ba naidikit na ang mga paa nito sa semento at ang mga mata nito sa kanya. They locked gazes in a span of a few seconds before he finally did the next move. Sa mabilisang paraan, hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Yumuko siya at pinagdikit ang kanilang mga labi. Hindi ito panaginip. He's really kissing her. He's tasting her thin and luscious lips for real. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. It was overwhelming. She didn't kiss him back, but she also didn't fuss. Hinayaan na lang yata siya nitong gawin ang gusto niya. Nakapikit siya nang tapusin niya ang halik. He wanted to make it longer, deeper, or to make it more passionate. Ngunit sumagi sa isipan niya kung gusto ba nito iyon. He's lacking confidence dahil wala siyang pinanghahawakan. Hinayaan niyang nakarikit ang kanilang mga noo at ilong at ang mga palad niya sa mukha nito. Nakapikit pa rin siya kaya hindi niya alam kung anong reaksyon nito. Sinusulit niya ang mga pagkakataong magkalapit sila, magkadikit ang kanilang mga katawan. Kahit gusto pa niya itong halikan, napalunok na lamang siya. Then, he wrapped up that moment with a smack on her lips. Sorry, Skylight. Sorry. Nahihirapang bulong niya bago niya ito pinakawalan. Saka na lang siya dumilat nang tumalikod na siya dahil hindi niya kayang makita ang ekspresyon ng mukha nito. Paano kung hindi niya iyon magustuhan? Paano kung masaktan lamang siya? It's better for him to leave than to know that about them is completely hopeless. Handa na siyang layuan ito. He's fully prepared to leave when something from behind pulled his jacket. Lumingon siya para lang makita. Natitig sa kanya si Skylight at nakahawak ito sa laylayan ng jacket niya. Bakit? He wanted to ask that, but no. He doesn't want to hear any answer. Mas nakakabuti kung walang salita, cause he believed that action speaks louder than words. And based from Skylight's action, he assumed that she doesn't want him to go. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Pwede mo ba akong samahan? Sabi nito, saglit siyang natameme sa pagkabigla. Totoo ba iyon? Tinatanong nito kung pwede niya itong samahan. At bakit naman siya nito kailangang pang tanungin? Tinatanong pa ba iyon? Magpapakipot pa ba siya? Siyempre hindi. Medyo nag-alangan lang siyang tumango, but actually, oo naman, kahit saan sasamahan niya ito. Sumakay na sila sa SUV, and take note, hindi na naisip pa ni Skylight na magpalit ng damit o kumuha man lang ng topper o shawl. Dos started the engine, though he didn't have any idea where were they heading to. He just drove. Bahala na. While on the road, he's taking small glances at her. Hindi siya makapaniwala na kasama na niya ito at pupunta pa sila sa lugar na kung saan silang dalawa lang. Sana. Then suddenly,
He got conscious of the silence between them. Magkasama nga sila pero walang imikan. Wala rin naman galawan. So, it doesn't make any sense at all. That's it. Nababother siya. Hindi pwedeng pasulyap-sulyap lang. Kailangan na naman niyang gumawa ng first move. He cleared his throat. Si Ayus, kumusta siya? Lakas loob niyang tanong. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan ng mga sandaling iyon. Maybe because he was with her. Or because of her exposed legs, which were just within his reach. Napapalunok na lamang siya habang iniiwasan niyang mapatingin doon. He's fine. Kahapon nilagnat siya pero okay na siya ngayon. Tulog na siya kanina. Nandun siya sa bahay mo? Sino nagbabantay sa kanya? Medyo nasurpresa siya nang makaramdam siya ng pag-aalala sa bata. Siguro na-attach lang talaga siya sa ilang buwan na pag-aalaga niya rito. Gising pa naman si Renny. Si Renny? Hindi mo pa siya pinapaalis? Nagugulat niyang tanong. Hindi. Sabi niya wala siyang matuluyan. Hihintayin daw muna niya yung sahod niya bago siya lumipat. Okay ba naman siyang kasama? Hindi ba siya makulit? Muli niyang tanong, para lang hindi bumalik sa awkward ang paligid. Mabait naman siya. I guess you really know her. Ex mo ba talaga siya? Napaawang ang kanyang bibig. Hindi na inaasahang ibabalik nito ang issue na iyon. Kasalanan kasi ito ni Gian. Kung hindi nito dinala roon si Renny, hindi sana siya makakaproblema kay Skylight. Pasimple siyang bumuntong hininga. Hindi ko yun ex. Sagot niya. Narinig ko kayo nag-uusap sa labas ng kwarto ko. Hindi, nagbibiro lang si Gian. Ba't mo siya hiniyakap? Tumingin na siya rito ng tuluyan. Akala ko nga ikaw yun. Napakamot siya ng ulo. Oo na, tanga ako. Sorry. Bumaba ang kanyang boses at napatingin na lang ulit siya sa daan. Alam niyang nakakahiya yung ginawa niya, nakakahiya kay Skylight, at nakakahiya rin kay Renny. Ngunit lahat naman ay nagkakamali at inaamin niya ang nakakahiyang pagkakamali niya. Naisip mo na ba kung saan mo ako dadalhin? Gumalaw ang mga mata niya, ngunit hindi siya tumingin sa babae. Saan nga ba niya ito dadalhin? Saan ba may sariwang hangin? Sa langit. Pabirong sagot niya nang siya ay makapag-isip na ng diretsyo. Ngunit sa seryosong tono, alam niyang sorpresang napatingin sa kanya si Skylight at pinigilan lang niyang matawa. He just joking, subalit kung mamarapatin lamang nito, dadalhin talaga niya ito sa langit. Kaya niya iyon, tiwala siya sa sarili niya at sa kakayahan ng katawan niya. Pero ito si Skylight, kahit isa na itong ina, malaki ang respeto niya rito. He just can't say that he wants her sexually.